Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati ng mga tatakbo ng ating makina. Bakit hindi natin ito bilisan? Donya, kung bibilisan pa natin ang ating takbo ay malalagos na tayo sa mga palayan. Mangyari man ay wala namang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba at bakit walang nakaisip nito? Buksan ang bagong ilog na gawa sa kanal. At sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipangbayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan, Don Custodio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa nito. Ngunit, walang sapat na bilanggo. Sa gayoy, pagtrabahuin natin ang mga mamamayan. Bata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lamang may dudulot niyan. Mga kaguluhan? Oh, Basilio! O Kapitan, Kamusta na nga pala ang binubuo niyong akademya ng Wikang Kastila? mabuti naman Kapitan. Nakahanda ng mga guro at paaralan na gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan. Di ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit niregaluhan na namin siya ng 2 kabayong kastanya at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambagan ang bawat isa sa amin at ang mga kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaraig. Mabuti naman kung ganun. Sana'y maging matagumpay ang inyong mga plano. Paano? Ako'y mauna muna sa itaas dahil ako ay may kailangan pang gawin. Sige, Kapitan. Tila'y kayo nagkakatuwaan dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor. Kinagagalak namin. Bueno, baka gusto niyo akong saluhan sa serbesa doon. Tayo uminom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora na masama sa katawan ang puro tubig lang ang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Camora na kung tubig na lang ang iinumin niya kesa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman natin na ang tawag sa mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila ay alak. Ngunit, ang pumapatay ng apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Ito'y hindi kababalaghan, Senyor Simon. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, Parang napakatapang mong sumagot kay Senyor Simon. Ngunit ako rin kinakabahan. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal na matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit nalalaman mo ba kung saang banda ng lawa namatay ng isang Ginoo na nangangalang Nibara? Gibara? O Ibara nga ba iyon? Ibara? Crisostomo Ibara? Siya nga ba? Ngunit, asan nga ba si Crisostomo Ibara? Ayon sa mga kawal ay tinamaan siya ng baril habang tumatakas at namatay. Ngayon ay 13 taon na ang nakalipas simula nang mangyari yun. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba isa rin siyang filibustero? Iyon ang tawag sa murang paglilibing. Tama ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon na marangal na libingan yan. Mga filibusterong katulad nila. Huli anak, alam mo bang sa susunod mong kaarawan ay maaari ka na magsuot ng saya? Talaga po, Itay? Mabuti nandito ka. Magandang umaga, Padre. Ano ang maaari kong paglingkod sa iyo? Kailangan mong magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbabayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang pamamariswisyo. At ngayon, ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? ito ay naiiba sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin na nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati ay maliit na halaga lamang iyan. Ngayon ay 200 piso na.
Abay, napakalaki naman. Akin tong lupa. Hindi sa korporasyon. Lalaban ako. Itay! Itay! Huli na lalaking yan at gawin yung kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno, kundi mamamatay ang iyong kapatid. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ng 13 taon, dito rin po sa mismong puok na ito, una tayong nagkakilala. At kung di po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino naman ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila, isang taong alam ng lahat maliban sa akin na patay na. Isang napakalaking lihim ang inyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yun? Sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong nandito ako upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan. Nanilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang nasimulan at ang lason na naiwan sa lipunan. At ang kabataan wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aral ang kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan. Ang wikang ito ang magbubuklod sa Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman ay hindi magiging wikang pambansa. Ahanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng wikang ito ang ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makapagtapos? Makikita mo bang malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Ngayon, ay nalaman mo na ang sikreto na kung iyong ibubunyag ay ikapapahamak ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katuwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang ating pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Sagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat lang pabigyan ang mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Obras Estudiantes. Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Ay niligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para di ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami may utang sa akin. Hindi ko rin sila masingil kasi wala rin ako resibo para sila'y masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, mailan nga pala akong ipapasok na kahon ng baril at itago mo ito sa isang kamali. Mahirap iyon, Senyor Simon. Mapanganib iyon, baka ako'y mahuli. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Nanuwaan mo ba, Quiroga? Oh, siya. Ikaw na ha, bahala dyan ha? Basta di ako sasabit dyan. Sadyang wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Pamanhin, Ginoo. Di ba't kayang dahan kung bakit nabigo ang patatang ang akademya ng wikang Kastila? Ako nga,
Kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 40 wika ng ating bansa? Mas lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa pagtatag ng wikang Kastila, mas lalo tayong mapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang iyong katauhan? Ipaubaya ang iyong utak sa ibang pag-iisip. Lalo na kayong magiging kilay at pipi. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis yan, ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-iisip habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyon ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga bala. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. O, Ginoong Simon, Oh, Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo nang magdesisyon. Sa loob na lamang ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala nang universidad, wala nang mag-aaral, at wala nang maghihirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling pangkatauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo, lusubin mo ang Santa Clara, kunin mo ang taong ikaw lang ang nakikilala bukod kay Captain Tiago, si Maria Clara. Huli ka na, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Namatay siya nung ika-6 ng hapon. Pumunta ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin sa akin ang lahat. Pagbalik ko, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salve na ito na may ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, huminahon ka. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya nang hindi lamang niya nalaman ng aking pagbalik. Namatay siya nang hindi niya alam na ako ay buhay. Ikaw pa rin ang pipiliin kung mahalin sa susunod na habang buhay. Ginoong Simon! Oh, Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang naramdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, pero hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga dami-daming tinikis, kasawiang tinambak at pang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa makalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilais. Magkakaroon ng pista kinagabihan.
Ang lamparang ito ay magbibigay liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na iyon, boom! Sasabog ang bomba. Makaririnig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon, nakaimbak ang baril at pulbura. Ang pagsabog ay ang hudyat para sila'y magtipon-tipon at sumuko. Ang mga mistiso, Inchek, Indio at Kastila, lahat sila ay namasasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Ginoong Simon. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin ito, Paulita? Ginoong Simon, mabuti naman at nakarating ka agad. Halika at samahan mo kami sa hapagkainan. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit, hindi na ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako makapapayag na makaalis ka agad. Halika at samahan mo kami. O Isagani, saan ka pupunta? Saan ko si Paulita? Kailangan ko siyang makausap ngayon. Sandali. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag ka nang pumunta ron. Makinig kang mabuti. May dinamitang sasabog doon anumang oras ngayon. Huwag ka nang tumuloy. Ngunit, kailangan ko siguraduhin ang kaligtasan ni Paulita. Isagani! Napakagandang lampara naman iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, ayaw mo bang kumain kahit saglit lang? Maraming salamat sa inyong alok. Ngunit may gagawin talaga kung hindi ko pwede ipagpaliban. Pasensya ka na. Mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Yo, Simon, bakit ka nagmamadali? Tumuna ngayon, Quiroga, at ako'y nagmamadali. Ang gandang lampara na nanggaling kay... Ay, sandali at namatay ang sinde. Huwag kang mag-alala. Madali lang itong ayusin. Sandali. Ano ito? Manny Tessil Paris. Juan Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra? Masamang biro iyan! Ngunit ito'y nanggaling sa isang taong matagal nang patay. Tunay ngang masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat kamay ni Crisostomo Ibarra. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Hindi naman siguro totoo yan. Diba? Hindi kaya gusto na tayong patayin? Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy lamang ang kasiyahan. Padre Erin, pakitaas naman ng mitsa ng lampara. Hoy! Magnanakaw! Kinuha niya ang lampara! Habulin ninyo iyon! Ang lamparang yun ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil pinagmamasdan na niya tayo. Marahil ay gano'n na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At anong ugnayan ni Simon na nagbigay ng lampara? Alam ko na. Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hanapin at ulihin ang Simon na yon! Ayan na, hudyat! Suko! Senior Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, itinapon niya ang lampara sa ilog. Sige, tumakbo ka na. Pero Senior Simon, Iligtas mo na ang iyong sarili. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Simon? Bakit ka uminom ng lason? Simon, hanap ako ng lunas. Maghintay ka. Huwag ka na maaksaya pa, Padre.
Mamamatay akong dala ang aking bibig. Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko, huwag kayong matakot. Lumalalim na ang gabi. Nais kong lahat sa inyo ang aking lihim. Maaari bang sabihin mo sa akin, Padre, kung totoong may Diyos? Padre, tulungan niyo po ako. Ayoko mamatay na may dalang kasalanan. Nais ko pumumpisal sa inyo. Handa akong makinig, Senyor Simon. Kahit saan tayo magtungo, ay nariyan ang Diyos. Plinano ko po lahat ng ito. Galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti. Maghihiganti ako sa mga tao na umapi sa akin. Diyos ko, tatawarin ka ng Panginoon, anak. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan nating maranasan ang sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo, walang maidudulot ang paghihiganti. Nagdudulot lamang ito ng panibagong kasamaan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ako ang pinaparusahan. Anak, hindi kanya pinaparusahan. Isang pagsubok lang yan na dapat mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na naipit ka lang sa galit at puot na nararamdaman ng iyong puso kung bakit nagawa mo ang mga ganitong bagay. Palagi mong tatandaan na palagi kang may natutunan sa buhay at yung mga nangyari sa plano mo, ginusto niyang hindi ito isa katuparan. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na akong payapa ang aking kalooban. Sige po. Senyor Simon! Senyor Simon! Ang kayamanan ang nagiging lason ng mga tao. Ito ang madalas nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa ng kasamaan. Kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna sa dagat nang hindi makabaluktot ang katuwiran at hindi magudyok ang kasakiman. Lalapit ang pagtingin